Hi guys! Welcome to my vlog! So ayan, pag-uusapan natin yung mga question ng mga kababayan natin. Actually may nasagot na ako sa mga nag-comment sa mga video ko. Ang tanong nila is, pwede daw ba silang mag-exit sa Pilipinas kapag may apply sila sa abroad or mga kababayan nating mga nasa abroad? Kasi basically, ang talagang pinaka-aim goal ng mga ganyan is magko-cross country sila. Kaya nga lang guys, ang problema sa sistema ngayon is nagkakaproblema nga ngayon sa visa appearance or natatagalan kasi nga ang hirap ng makakuha ng islat ngayon is kailangan maghintay ka talaga kung kailan ka magkaka-schedule. So yung mga ganong bagay is hindi natin masabi kung kailan tayo magkakaroon ng schedule. Kaya ang sinasuggest ng mga nagpa-process sa inyo or ng mga agent nyo is mag-exit kayo sa Pilipinas. Ang ginagawa naman ng sistema ng mga applicant is nagbabakasyon sila kapag nakakuha na ng islat yung mga agent nila or agency. Ito lang guys, ang importante is makakuha muna ng islat yung agent nyo or agency nyo bago kayo umuwi para sigurado, para hindi masayang yung time nyo kapag nagbakasyon kayo sa Pilipinas. So kasi ang sistema kasi ngayon sa Pilipinas, pila sa islat, which is hindi naman siya draw. Yun nga lang talaga yung pagkuha din ng islat ang medyo mabagal. So marami na rin kasing aplikante sa Pilipinas kaya tumatambak na rin ng mga aplikante doon. Kaya nahihirapan na rin kumuha ng islat ang mga agency or ang mga agent na nagpa-process ngayon. So para sa akin, mas okay pa rin na sa Pilipinas mag-exit hanggat maaari kasi nga at least doon hihintayin mo lang talaga na makakuha ng islat yung nagpa-process sa'yo. Unlike sa nasa cross country ka nga or nasa ibang bansa ka o hindi naman makakuha ng schedule sa visa appearance kasi hindi ka pa nga nadudraw. So ano bang dapat gawin kapag ganong sistema kapag sa Pilipinas ka mag-visa appearance? So ito guys meron kasing iba na nagbabakasyon na kapag nakakuha na ng visa appearances hindi na sila bumabalik kung saan man silang bansa nagtatrabaho. May ganong sistema. Meron namang iba is gusto nilang bumalik sa ibang bansa kung saan sila nagtatrabaho. So ang gagawin lang daw nila is magbabakasyon sila. So ito guys, ito yung pinaka-importanting question ng lahat. Hindi raw ba maku-question kapag once na may visa ka na papuntang Poland tapos babalik ka sa abroad kung saan ka nagtatrabaho? So ito guys, para iwas tayo sa mga ganyang bagay, ang ginagawa ng mga agent or ng mga agency na nagpa-process sa mga aplikante, may mga gumagawa na to Ang ginagawa nila, nagpo-provide sila ng 2 ticket pabalik kung saan man kayong abroad. For example, Taiwan. Yan. Sa Taiwan kasi, 'di ba kapag nagbabakasyon naman, kailangan 2-way na talaga yung ticket mo para talaga babalik ka. Two-way ticket ang pinoprovide. Ngayon, ikaw bilang aplikante, ang gawin mo, 2 ticket yung ipoprovide mo. Ito, mas pabor to dun sa mga bumibili ng mga ticket para sa sarili nila. Yung mga ikaw mismong aplikante yung bibili ng ticket o ikaw mismong employee yung bibili ng ticket. Unlike kasi sa Taiwan, broker lang nagpo-provide yan. So mahirap sa Taiwan kasi lalaki ang gastos nila. So halimbawa na lang sa Saudi, bumili ka ng 2-way ticket pag nagbakasyon ka. So umuwi ka na pauwi ng Pilipinas para makapag visa appearance ka. Pag ikaw naka-assure ka na may visa ka na o nakuha mo na yung visa mo papuntang Poland, ika-cancel mo ngayon yung isang ticket na pabalik na ikaw mismo yung bumili. Kasi ang gagamitin mo dun guys, ang ipoprovide mo kasi isang ticket doon is yung may isang stopover lang ng Saudi papuntang Poland para hindi ka ma-question sa immigration. Ganun ang gagawin mo. Ang gagawin mo sistema is ipoprovide mo yung ticket na ang stopover ng Saudi, pero ang sistema nun is papuntang Poland pa rin yung ticket na yon. Kasi kapag ang ginamit mo, kapag Saudi lang, yung isang pabalik mo lang, mako-question ka sa immigration. Ganun kasi ang mangyayari doon. Possible kasi yon kasi nga makikita yon sa passport mo. Baka kasi maraming kasi nagkakaroon ng problema sa ganun. Kaya much better, much safe doon is mag-provide ka ng 2 ticket para wala nang question.
nasa sayo kung dediretso ka ng Poland or mag-i-stop ka muna dun sa Saudi. Kasi merong mga ganong case na nagtatanong na, ma'am, pwede po bang bumalik ng Saudi muna pag nakuha yung visa? Pwede naman kasi ang visa naman, pwede mo naman yung paghintayin hanggang 3 months na hindi ka pumunta ng Poland. Okay lang naman yun. Kaya nga lang, depende pa rin sa sa decision mo or sa diskarte mo ba. Depende yan sa'yo. So, klaruhin ho natin na kapag kayo magbabakasyon ng Pilipinas para mag-visa appearance, 2 ticket yung i-provide nyo pabalik para walang question. Pag pabalik po, hindi nyo po gagamitin yung normal lang na ticket na pabalik, yung pabalik ng Saudi. Example lang ho, Saudi. Ang gagamitin nyo is yung may stop over lang na Saudi na papuntang Poland. Yun ang gagamitin yung ticket. Ganun ang gagawin nyo. Although magkakaroon kayo ng extra expenses, pero minsan kasi wala ka ng choice ba? Wala ka ng option. Kumbaga, yun lang talaga yung way para makakuha ka ng visa sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas ngayon ang mas okay. Kahit sabihin na natin pahirapan kumuha ng slot, at least hindi draw. Sa draw po kasi mahirap. Kapag draw, walang kasiguruhan. So, yun guys. Kung sa tingin nyo hindi masyadong klaro sa inyo yung sinabi ko, is mag-message lang din kayo. Kasi, ang mga nakagawa na po niyan kasi, mismo sa Taiwan, mga kaibigan ko. Meron kasi dun kasi ding ibang aplikante na takot umuwi na baka hindi raw makaalis, bla bla bla. Ito lang yung payo ko sa inyo. Kung sa tingin nyo, wala kayong tiwala sa mga nagpa-process, huwag kayong mag-apply. Kasi, ang nangyayari kasi, gaya ako, may nirefer akong 4 sa nagpaalis sa akin. Sa akin sila nagagalit kasi nga, hindi sila makakuha ng slot sa Taiwan. Kasi nga, draw basis doon. Kasi, hindi naman talaga control ng agent or agency ang mga ang visa appearance sa embassy. Hindi yan control. Unless na lang na mapasama ka talaga dun sa mga scam na nagbabayad ng slot. Wala naman kasing ganun yung nagpaalis sa akin. Talagang maghihintay ka sa sa draw basis. Basta yun lang ang pinaka-importante, siguraduhin nyo na makakakuha ng slot muna yung nagpaalis sa inyo bago kayo umuwi para walang masayang na trabaho at hindi masayang yung yung bakasyon nyo, kasi mahirap din naman talaga magpaalam na magbakasyon sa Pilipinas, sa totoo lang. So kasi kung sa tingin nyo na gaya naman sa mga Taiwan, hindi kasi yun, pahirapan din kasi mag-refund na isang ticket kasi nga provided na yun ng broker kapag sa Taiwan. Sa ibang sa ibang country na kayo mismo yung bibili ng ticket, mas mas pabor. Pero kapag guys sa Taiwan na broker, mahirap i-refund yun. Kumbaga masasayang yung isang ticket. Pero nyo yun, decision nyo yun. Nasa inyo pa rin yun. Kasi ang daming nagsasabi, ma'am, 2 years na po ako naghihintay sa sa working visa appearance. Yung working permit ko po is 3 years. Yung 2 years na yun, nasayang na yun. Kung ako sa'yo, yung 1 year, huwag mo nang sayangin sa paghihintay. Mag-exit ka na sa Pilipinas kung binigyan kayo ng option ng nagpa-process sa'yo, much better. Kasi, saglit na lang yung 1 taon na yun pag na-expired yung working permit, sayang. Ang goal mo naman is pumunta ng Poland. Ba't ka pa magsasayang? Nag-apply ka nga para pumunta ng Poland Huwag ka na magsayang, huwag mo na sayangan yung 1 year na yun. Pumunta ka na ng Poland. Mag-decision ka na mag-exit sa Pilipinas. Lakasan lang yun ang loob, guys. Basta ang importante, legal yung in-applyan nyo, legal yung agent nyo or agency nyo na nagpapaalis talaga. Yun ang pinaka-importante. Pero kung sa tingin nyo na alanganin, huwag kayong mag-risk. Ganun ang gawin nyo. Basta, lang kayo guys, mag-apply kayo sa sigurado nagpapaalis. Yun lang yun. Pagka kasi hindi nagpapaalis, malabo yan. Doon kayo sa nagpapaalis. Yan naman ang importante. Kasi yung sistema ng Poland, hindi naman control ng mga nagpa-process yan sa inyo. Hindi yan nila control. Kumbaga yung mga changes, hindi naman nila, hindi nila control lahat yan. Kaya minsan, unawain din natin yung mga nagpa-process sa atin. Minsan talaga nakaka-stress kapag ganyang sistema. Kasi naman hindi naman din permanente. Malay nyo maging okay ulit, maging maluwag. Hindi natin masabi.
Pero kung may chance kayo na makakaalis na kayo, umalis na kayo. Sayang din yung time na paghihintayin nyo. Habang okay pa sa Pilipinas, habang kuhanan pa lang ng slot. Pero kapag nag-draw na yan, mahirap na rin. Mahirap maghintay kung gusto nyo nang umalis. So ayun lang guys, kung may mga question pa kayo, mag-message lang kayo sa video. Hindi masyadong klaro yung video kasi pasingit-singit lang din gawa ng anak ko. So ayun guys, God bless us all po. Bye!